balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay March 6 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita sa kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, automatic suspension ng VAT, excise tax sa langis, hirit. Todo balita. 3 Pinoy spy ng China inaresto. Todo balita. Sa Balitang Lokal, redevelopment sa Kapitolyo ng Pangasinan tuloy-tuloy. Todo balita. Balay Silangan Reformation Center sa bayan ng Pusurubio, pormal ng pinasinayaan. Todo balita. Sa Balitang Pampalakasan, Grand Slam champ hanga kay Alex Iyala. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa kabila ng tensyon sa Gulf region na inaasahang mag-uudyok ng pagtaas ng presyo ng langis, hinihimok ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na suspindihin na ang value-added tax o VAT at excise taxes sa langis. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisertipikahan niya bilang urgent ang isang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise taxes sa mga produktong petrolyo. Binigyan diin ni Tulfo na ang panukala ay magsisilbing pansamantalang ginhawa, lalo na para sa mga minimum wage earners. Ayon sa kanya, kailangang magkaroon ng balancing act dahil emergency ito at dapat tiyakin na ang kapakanan ng mga karaniwang Pilipino ang prioridad sa gitna ng krisis. Kinumpirma ng National Security Council ang pag-aresto sa 3 Pinoy na nagsisilbing tiktik ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC o National Security Council Assistant Director General Cornelio Valencia Jr., ang mga dinakip ay tauhan ng Department of Defense na isang assistant, researcher mula sa Philippine Navy at isang malapit sa opisyal ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni Valencia na nadiskubring ang pag-iispiyan ng 3 sa isinagawang intelligence operations ng bansa hanggang sa umamin sa ispiya sila ng China. Paliwanag ni Valencia, nire-recruit ng China ang mga Pinoy na maraming hinaing sa buhay, problema sa trabaho at may personal problems. Gayunman tiniyak ni Valencia na hindi nagtagumpay ang 3 sa kanilang pag-iispiya. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Patuloy ang sinasagawang redevelopment ng Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan bilang bahagi dito ang ginagawang pagtatanim ng Dita Tree. Ang Dita Tree ay kilala bilang matibay na puno na nagbibigay ng lilim, tumutulong sa paglilinis ng hangin at nagsisilbing mahalagang bahagi ng urban greening. Bukod sa pagiging ornamental, nakakatulong din ito sa pagpapalamig ng kapaligiran at sa pagpapanatili ng mas malusog na ecosystem. Sa pamamagitan ng proyektong ito, patuloy na pinatitibay ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III ang adhikain na gawin mas luntian, mas maaliwalas at mas kaaya-ayang lugar ang Capitol Complex para sa lahat ng Pangasinense at para sa mga bisita. Sa bayan ng Pusurubio, pormal ng pinasinayaan kahapon ang Balay Silangan. O nung araw ng Wednesday, ang Balay Silangan Reformation Center na nasa Civic Center ng Poblacion District 4. Ang naturang pasilidad ay magsisilbing Reformation Center para sa mga drug surrenderies sa bayan.
na layuning mabigyan sila ng gabay, suporta at mga programang lokal na makatutulong sa kanilang pagbabagong buhay. Dinaluhan ang seremonya ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Mayor Kelvin Chan, MADAC Chairperson, ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa nasabing programa. Aminado siyang noong una ay may agam-agam sa pagtatayo ng nasabing pasilidad dahil maaari itong magbigay ng impresyon na ang bayan ay hindi drug-cleared. Gayunpaman, nanaig ang layuning matulungan ang mga kababayang nais magbago at magkaroon ng mas malapit at abot-kayang rehabilitasyon sa komunidad. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Patuloy ang pag-angat ni tennis sensation Alex Ayala sa mundo ng tennis dahil ilang world-class players at Grand Slam champions na ang nakakapansin dito. Isa na rito si dating Grand Slam winner Kim Clijsters na hanga kay Ayala. Nagulat siya sa hatak ni Ayala sa mga fans kung saan kaya nitong punuin ang stadiums na pinaglalaroan nito. May pagkakataon pa na nagkakaroon ng pahayag o mahabang pila sa venue sa Australian Open dahil sa pagdagsa ng mga fans na mapanood si Ayala. Kaya naman inihalin tulad ng nasabing Grand Slam winner si Ayala bilang Michael Jordan ng Pilipinas dahil sa kasikatan nito. Samantalang naman sa local volleyball, bumalik sa kanilang pamatay na forma ang Signal matapos walisin ang bumubulusok na Sus Coffee sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Ang laro nila ay ginanap kahapon sa Phil Oil Center sa San Juan City. Humataw si Vanny Gandler ng game-high 20 points, tampok ang 18 attacks, habang may 11 markers naman si Roslyn Aquino Doria para sa 5-2 record ng Super Spikers at makabangon mula sa naunang pagkatalo o kabiguan laban sa Akari Chargers. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:19 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plants, Eternal Crematory
Mortuary Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 ng umaga, kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan de Paragire. Ayan, araw na po ng Biyernes. Ayan, March 6. So patapos na yung unang linggo mga kaibigan ng buwan ng March, pero talagang super ramdam na ramdam po natin yung super init ng panahon. Napakainit na antayo Maikin, makapakapoy. Kayo po ba ay ganun din ang nararamdaman nyo? Nung isang araw nung pumunta ako sa Manawag, ang init-init. Tapos nasakyan kong aircon na modern jeepney, di gaanong malamig. Yung buga nung konting lamig niya, dun lang sa tapat ng butas. Pero ngayon, ramdam na rin ng mga bumibiyahe yung ilang mga pagbabago na isinasagawa ng ilang bus companies. Naglabas naman sila ng mga abiso, yan ay nilabas nila sa kanilang mga Facebook, kagaya ng Victory Liner. Ang sabi po nila doon sa kanilang paunawa, isi-switch lang nila yung aircon ng bus na bibiyahe 5 minutes bago bumiyahe. Yung nabasa rin natin, binahagi rin natin kahapon yung partas naman, isi-switch nila 15 minutes bago bumiyahe. Tapos dun sa mga stopover, pareho yung dalawang bus company dun sa kanilang paunawa, sa stopover, papatayin nila yung aircon. Pansamantala, then isa-switch pagpaalis na. So, kailangan tayo rin mag-adjust. Kagaya ng sister ko, makyat siya ng Baguio kahapon at sabi nga niya, ganun nga, sinasabi naman, 5 minutes bago umalis yung bus, bago alis yung bus, saka isa-switch on yung aircon. Kaya ang ginawa niya, ang ginagawa ng mga pasahero ngayon, lagay nila yung ilang gamit nila na pwedeng iwan dun sa upuan, parang reserve. Ito, may nakaupo na dito, saka bababa. And then, pag i-switch na yung aircon, saka sila akyat. So, ganyan po yung mga adjustments na kailangan intindihin po natin at kailangan intindihin po natin, matiis ng konti. Although itong nararanasan ngayon, dulot naman ng giyera dyan sa bahagi ng Middle East, ay hindi natin alam, hindi masabi kung sino, yung mga expert kung kailan matatapos dahil patuloy na nagpapalipad ng mga missile at mga drones ang Iran at yung mga kaaway niya. Tinuring na niyang kaaway na mga bansa kagaya ng Israel at iba pa, yung mga katabi niya. So hanggang ngayon mga kaibigan, wala pang malinaw, hindi pa malinaw kung kailan maiuwi yung labi ng ating kababayan dyan sa bayan ng Basista, si Mary Ann de Vera, dahil sarado pa ang airspace sa bahaging yon ng Middle East. Ang nakakatawa lang ay napansin po ng napakarami na winelcome nga ng overseas ng OWA at saka Department of Migrant Workers, complete with malalaking tarpaulin at saka si Secretary Kakdak ng Department of Migrant Workers. Yung pag-welcome nila ng mga Pilipinong dumating mula sa Middle East na parang sabi, hindi yan first batch ng repatriation, wala pa. Kundi ito yung mga stranded sa Dubai at iba pa na finally nakauwi na sa tulong ng gobyerno ng Dubai. Kanya naman pala yung mga sabi, napansin, doon sa mga video na ipinakita, napansin na yung mga dumating na mga Pilipino ay dire-diretso lang silang naglalakad. Hindi naman pala sila mga OFWs. Ito yung mga turista at iba pa na na-stranded sa bahaging yon ng Middle East dahil naman sa giyera. And then finally, nabigyan na sila ng ticket at meron yung eroplano mula sa Emirates yata. Ito yung nagsakay sa kanila pauwi sa Pilipinas.
Pero isang malungkot na balita na naman, pero ito naman po ay hindi po siya biktima ng nasabing kaguluhan, kundi siya ay inatake sa puso. So meron tayong kababayan dito sa Dagupan City, overseas Filipino worker na nasa Kuwait naman ito. Inatake sa puso mula sa Barangay Pantal dito sa lungsod ng Dagupan. Siya ay si Dorothy Villoria, 41 years old, at matagal na daw siyang nagtatrabaho sa Kuwait bilang OFW. Matagal na, 2014 pa. Ganun na siya katagal. Sa kasamaang palad, inatake siya ng puso sa Kuwait. Kanya naman ang kahilingan at panawagan ng kanyang pamilya sa mga government agencies na sana gawa ng paraan, tulungan sila na maiuwi yung labi nitong kababayan natin sa Dagupan na si Dorothy, maiuwi dito sa Pilipinas. Pero ito po yung good news naman, nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers, kasama rin ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya, at sinabihan sila na ihanda lahat ng dokumento at tutulong naman ang mga nasabing government agencies sa ating kababayan, pamilya ni Dorothy na maiuwi ang labi nito dito sa Pilipinas. Pero nakakatakot nakaka-shock yung mga balita na yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya kailangan tayo rin mag-adjust sa may mga local government units na nag-a-adjust na sila. Energy conservation, isa po yan sa mga paraan para naman hindi tumaas yung consumption o kaya yung babayaran. Energy conservation, pero sa panahon na to na napakainit na para sa palagay ko, yung mga may aircon sa kanilang mga tahanan, lalo silang mag-a-adjust. Kasi yung iba, lalo na paggabi, nilalagay timer para after ilang oras, magsa-switch off na automatic. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan, mga kaibigan, ayan, tuloy-tuloy na, aarangkada na ang magaganda, malalaki na mga events ng 100 Islands Festival ng Alaminos City. Mamayang hapon, mag-uumpisa na isa sa mga malalaking events sa 100 Islands Festival ng Alaminos. Medyo nagkaroon ng konting pagbabago dahil nga naapektuhan yung event nila na Talaba Ihaw-Ihaw o kaya Talaba Festival. Dahil naman sa muling naglabas ng advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang ilang bahagi ng tubig dyan sa Anda at saka Bulinaw ay nagpositibo ulit sa red tide. Kanya naman nag-adjust ang lokal na pamahalaan ng Alaminos. So yung bagamat hindi affected yung kanilang area, dahil na-check naman po palagi yan ng BIFAR, para walang kaba ang mga dadalo at saka yung mga bumili ng mga grills. So in-adjust na po. Ang iihawin ay ang napakasarap na ano sa palagay nyo? Alaminos Longganisa. Yun na ang iihawin. So ganun pa rin, lahat ng bumili ng grills ay yan, bibigyan sila lahat ng longganisa. Ilan? 5 dosenang longganisa, 2 kilong hito, 2 kilong talong, isang uling, syempre bilao, pinaglagyan ng longganisa at saka nung iihawin at saka naihaw. Syempre alam na this saan may mga grand street party, mga ihaw-ihaw, nagdadala na yan. Matik na yan. Merong kanin, merong mga inumin, ice, yung iba pang iihawin nila. Plus syempre importante dyan, plato. Mahirap kumain na wala kang dalang plato. Kaya kung kayo ay pupunta doon at makikikain sa mga kakilala nyo at hindi kakilala, magdala na rin kayo ng lagayan nyo. Kagaya ng disposable na
Alam niyo yung lagayan ng leche flan, parang ganon. Dala na kayo. Para hindi naman na kayo iisipin pa ng pagsasakitan pa ng ulo ng inyong host. Ayan, host na kakilala nyo at saka host na hindi nyo kakilala. Ganon din, pag pupunta kayo sa ibang lugar, ganon. Prepared kayong kumain at humingi, dapat preparado din kayo ng lalagyan. Ganon din, shared responsibility. So yung events, calendar of events, ayan, nag-umpisa actually ng February 28, ang 100 Islands, 1,000 Stories. Ayan, 100 Islands Festival 2026 ng Alaminos City. Nag-umpisa ng 28 sa pre-pageant night ng Search for Miss 100 Islands North Central Luzon. Tapos nung March 2, yan naman yung talent night. At mamaya, ihaw-ihaw from Talaba to Alaminos, Longganisa. And then siya, mag-uumpisa yun ng alas 4 and then alas 6, dire-diretso na yon, street party. Hindi na sila aalis sa kinalalagyan nila. Merong stage, taon-taon naka-ready na yung stage doon kung saan nagkakaroon ng konting pananalitalan at dinideklara ni Mayor Art Brian Celeste yung pag-uumpisa ng festival. Yan, street party, March 7, meron pa ring street party sa Central Business District. Kaya yung mga pupunta dyan sa Alaminos o kaya pupunta sa Anda, Bulinaw o dun sa mga areas na lampas ng Business District, alam nyo naman na kung saan yung yung diversion road. Ayan, bago pa makarating sa poblasyon, merong junction, bago police station. Hindi ko alam kung anong barangay yon. Magkabila merong gasoline station at sa kabilang at the other side naman ng junction ang opisina ng LTO Alaminos. Yun po yung yung diversion road papuntang Mabini hanggang Infanta. Pag dire-diretso naman dun sa diversion road papuntang na yon. Lalabas kayo dun sa kabilang dulo, merong fast food na bukas ng 24 hours. Ayan, papunta na sa ibang barangay ng Alaminos and papunta ng Bulinaw at saka Anda. Kaya yung mga maki-party mamaya dahil ang iihawin ay Alaminos, Longganisa, ayan, take precautionary measures, magsuot ng komportableng pantaas at syempre sa paa, rubber shoes, at uminom ng inyong mga gamot para ready mamaya. So yun nga, ang iihawin mamaya ay ang iihawin mamaya ay longganisa. Ayan, hindi rin nawawala sa iniihaw yung pa ba? Longganisa, yung mga pork chop, chicken, hotdog, at yung iba mga gulay. Gulay kagaya ng talong at saka ampalaya. Kasama na dyan. Sabi dito ni Sir Sol Tablang, sabi niya, pwedeng magdala ng kanin, sausawan para sa hito at talong, plato at saka kutsara, lamesa, huwag masyadong malaki, at saka drinks. Pero meron talaga yung handang-handa na, lalo na kung marami sila sa grupo o kaya sa opisina. Meron yung mga offices kasi, lalo na yung mga nasa bank. Ayan, talagang taon-taon sumasali sila. Dito sa lungsod ng Dagupan, nakita ko na rin yung may nakita akong advisory patungkol naman sa kalutan at dalan sa Bangus Festival. Ayan, pwede nang magpa-reserve ng inyong grill. Mukhang 4,000 plus yung ngayon. Siyempre, may kasamang bangus at iba pa. Ayan, bangus at iba pa para naman sa ihaw-ihaw sa Bangus Festival. Pag ganito na talaga pagpasok ng March ay na yan, puro advisories patungkol sa mga events. Ito yung sa Dagupan City, Bangusan Street Party Grills. Now party grills now available, 4,500. 4,500, may kasama ng 1 meter grill, 5 kilo ng fresh na bangus, meron ding drinks, the usual, naka-freebies na kasama. Pero ang kasama po dyan, 5 kilo ng bangus, 4,500. Sa Mangaldan naman, mukhang mamaya na yung kanilang Grand Street Party din.
Pindang Festival. Kahapon meron ng Cook Fest. Good morning kay Ma'am Janice Abrugar, ang kanilang information officer diyan. Ito po, advisory mula naman sa Public Information Office ng Mangaldan, mula sa opisina ni Ma'am Janice. March 6 and 7, traffic advisory, temporary road closure para naman sa Kalutan, Dalan. So March 6, Friday and Saturday, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng madaling araw. And then sa Saturday, ganun din. So from 3 a.m. to bago mag alas 8 ng umaga sa Sabado, bukas yan. Maliit na window lang yan. And then alas 8 hanggang alas 3 na naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng Sunday, madaling araw, sarado pa rin. Yung nasabing kalsada, ito yung isasara. Sa Rizal Street o Rizal Avenue, buong stretch mula Magno Street hanggang Gubatan Triangle. Sa Municipal Plaza Road hanggang sa Old PNP Building. Sa JL de Guzman Street, sa mga taga Mangaldan, kabisado nila tong mga to syempre. Mula Arellano Street hanggang SB Drive. Sa Jimenez Street mula Arellano hanggang Rizal Avenue. Presto Street mula Rizal Street hanggang Abalos Street at Garcia Street mula Arellano hanggang Zamora Street. Ayan. Ito po ay nakalagay sa executive order na pirmado ni Mayor Bonafede Vera Paraino. Ito po ay nasa Executive Order number 2026-012 Series of 2026. Executive Order declaring the temporary closure of roads affected by the Grand Civic Parade route during the opening of the 2026 Mangaldan Town Fiesta and Pindang Festival on March 2, 2026 and the Kalutan Tugtugan Tansayawan Adalan March 6. So, tatlong araw pala yon. So, March 6, pero may karagdagan nga yung road closure sa binanggit nating oras kanina, March 6, 8 a.m. to 3 a.m. ng the following day. And then sa March 7, 3 a.m. ng Saturday 8 a.m. ng Saturday hanggang 3 a.m. ng Sunday. Yan, marami namang mga barangay roads na pwedeng daanan. Pero yun talaga mga kaibigan, grabe. Talagang ramdam na ramdam natin yung sobrang init. Kanya naman, inaasahan din yung mga tricycle drivers, lalo na sa Dagupan, naasahan yan yung lalong pagtaas ng overcharging na naman, na bagamat merong bagong fare matrix na ini-implement na ng city government ng Dagupan, marami pa rin yung mga tricycle drivers na nag-o-overcharge. At yung paalala po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, ayan, bagamat sa Bayambang naglabas na dapat yung mga magulang, yan din yung paalala sa mga anak na itong huwag maligo sa mga ilog, dahil meron na lang ilang insidente na nangyari nga sa Bayambang na pwedeng mangyari din sa ibang mga lugar, lalo na malapit na ang bakasyon, alam nyo na ang mga bata hindi mapakalian sa kanilang mga tahanan. Tingnan nga natin ito. Sa bayan ng Bayambang, meron silang annual energy consumption nirepaso sa isang meeting. Meron sa kanilang first quarter energy conservation meeting. Ginanap yan kahapon sa Mayor's Conference Room. Kanilang ni-review yung kanilang energy conservation sa pamamagitan ng kanilang energy conservation focal person, si Engineer Rudifer Macaranas. Pinangunahan niya itong meeting kung saan nila ni-review yung annual consumption ng lokal na pamahalaan noong taong 2024-25 at ngayon 2026.
At inilahad din niya yung energy efficiency at conservation initiatives at best practices ng munisipalidad, gayon din ang implementasyon ng local energy efficiency and conservation program para sa taong 2026. Ang ganda nito, ang ganda ng ginagawa ng Bayambang kasi meron naman yung mga LGUs na nag-implement ng energy conservation program na meron yung pangalan nito, lunch break, switch off ang aircon o kaya switch off muna ang mga ilaw o magtira lang siguro ng isa. Taon-taon meron naman silang ganon. Lalo na ngayon, magkakaroon na naman yan ang mga LGU sa mga government offices mag-implement ng mga energy conservation programs. Pero sa bayan ng base dito sa balita, sa report na nakita natin sa Balon Bayambang, taon-taon meron kino-compare nila yung consumption ng kanilang lokal na pamahalaan sa kada taon. So parang ito sa kanilang first quarter energy conservation meeting, tinignan nila yung consumption ng 2024, 2025. So meron ng comparison and now 2026, umpisa pa lang first quarter. At lalo na with the crisis sa Middle East na apektado ang mga bansa kasama na ang Pilipinas, magkakaroon talaga ng mga programang ito. So magagawa nila ng paraan, makakaisip sila ng iba pang paraan para mas makapagtipid sa kuryente. Okay, mamaya tingnan naman natin kung ano yung mga advisories ng Central Pangasinan Electric Cooperative patungkol sa energy conservation kasi meron naman silang mga advisories, tulong na rin. Sabi nga ni Engineer Rodrigo Corpus, expected yan na tataas yung consumption natin, hindi lang yung mga consumer members ng Sinpelco kundi lahat dahil nga sa init ng panahon. So andyan yung ilang electric fan ang nakaswitch o kaya yung paggamit ng aircon, tataas yung consumption. So wag na kayong magtaka. Kaya dapat tayong gumawa ng paraan para mapababa yan. Pero yung oras na po natin, alas 5:43, babalik po tayo. Tignan natin kung ano naman yung mga advisories mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ! Liway Manantan sa Todo Balita! Alas 5:46 na mga kaibigan sa Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Good morning din sa lahat ng mga may pwesto dyan sa may Tondaligan Park dito sa lungsod ng Dagupan, dyan sa may Tondaligan Food Hub, malapit sa I Love Tondaligan at doon sa may MacArthur Park. Ayan, tuloy-tuloy naman yung pagtutulungan, pakikipag-cooperate ng mga stall owners at yung mga mobile, ito yung mga nakagarong sa paglinis naman, lalo na yung pagtanggal doon sa mga areas nila at katapat ng mga food hub ng buhangin doon sa may Baywalk. Dahil napakataas. Para naman mas kaaya-ayang tignan at mas maka-attract ng mga customer at yung mga mamamasyal doon. Kasi the more na mas marami ang namamasyal sa Tondaligan Beach Park, mas malaki yung oportunidad na makabenta sila. Kaya tulong-tulong yan nga sinasabi po natin. Our shared responsibility. So hindi rason yung nagbabayad naman kami meron naman kaming binabayaran, meron naman kaming ambag sa syudad. Bakit naman? Tulong din tayo. Shared responsibility kung panawagan ng mga in charge, mga supervisors doon na maglinis, tumulong sa pag-alis ng buhangin sa area na yun. Why not, 'di ba? Exercise na rin. Kaya yun. Sabi ko nga kanina, tignan natin kung ano naman yung mga advisory ng Central Pangasinan Electric Cooperative at meron nga energy conservation tips from Sinpelco. Pero bago yan, merong inilabas ang National Electrification Administration na Institutional Advisory Number 04 Series of 2026. Ito ay dated March 3, 2026. Ito ay ibinigay sa lahat ng electric o mga ECs. Sa mga general managers, ang subject issuance of energy conservation advisory to MCOs, member consumers, in light of Middle East tension. Ito pa ay pirmado ni Deputy Administrator Omar Mayo ng Electric Cooperative Management Services. Ang sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. has ordered all government offices na mag-implement ng energy-saving measures at ang apila sa publiko tumulong sa pag-conserve ng electricity sa gitna ng conflict, ongoing na conflict sa Middle East. In line with this directive, sabi ng the electric cooperatives are hereby instructed to issue an advisory to their respective member consumer owners, MCOs, encouraging them to practice energy conservation and reduce electricity consumption to help mitigate the potential impact of the tensions, particularly on global oil supply and energy prices. Although kahit wala pa to, palagi naman naglalabas ng advisory at paalala ang Sinpelco. Ayan, pag i-interview natin si Engineer Rodrigo Corpus, palagi naman niyang sinasabi, ang Sinpelco very active yan sa pagpapaalala on energy conservation. So ito yung mga tips mula sa Sinpelco. Bakit kailangang mag-conserve ng energy? Una, para mas mababa yung babayaran natin na monthly bills. Pangalawa, prevent power overloads. Pag nagkaroon ng power overload, magkakaroon ng pag-brown out. Protect the environment. At pang-apat, support
is sustainable Pangasinan, sabi po ng Sinpelco. So, yung mga simpleng energy saving tips sa ating tahanan, unang-una, gumamit ng LED bulbs and turn off lights when not in use. Kahit dito sa office, dapat ganon. Set aircon at 24 to 26 degrees centigrade and clean filters regularly. Unplug appliances when not in use, tanggalin sa saksakan kahit nasa bahay kayo kung hindi naman ginagamit, tanggalin. Avoid frequent opening of refrigerator doors and maximize natural lighting during daytime. Siguro yung ating water dispenser, tanggalin na rin. I-switch lang kung kayo ay kukuha ng mainit na tubig. Tsagain na lang muna natin na hindi malamig yung tubig kasi ang sabi nga ng mga electric companies, imagine nyo yung water dispenser nyo na nakasaksak the whole time na nasa opisina kayo o kaya sa bahay. Kung nasa bahay, meron yung 24 hours nakasaksak lang pirme yung inyong water dispenser. Meron siya hot and cold. Sabay yun. Ang problema yung sa hot, imagine nyo na lang yung plancha na nakasaksak ng napakatagal. Saan laki ng kinukonsumo niyan. Ganun din yung yung inyong water dispenser, yung hot niya patuloy na kumukonsumo ng kuryente. So why not unplug nyo na lang, saksak nyo na lang ulit pagka kailangan nyo ng mainit na tubig. Konti lang naman siguro yung pag-isasaksak kasi sabi niya biglang shoot up yung ikot nung kwentador. Hindi naman siguro kasi hindi naman kayo every time kukuha ng mainit na tubig. So siguro yung interval niyan ilang oras din. So yan po yung ilang mga simple na energy saving tips at home mula naman sa Sinpelco. At sabi pa po nila, dagdag pa, small actions make big difference when we all work together. Let's build an energy efficient and brighter future for Central Pangasinan or for the whole province of Pangasinan. Pero yun nga, yung iba na malapit sa mall, pumupunta na lang sa mall, parang yung isang kilala ko dyan, dahil malapit yung bahay niya sa mall, kapag, lalo na pag weekends, andun siya sa food court. Nasa food court. Pero syempre, nakakabili-bili na rin kahit papano. Good morning kay Deli Norsagaray. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Taga saan po kayo? Meron kasi akong kaklase nung high school, way back, nung meron pa yung high school campus dyan sa may bandang likuran ng PMC, na ngayon ay The Medical City. Ayan, Norsagaray. Taga Pantal. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Kay Jason Kides, OFW Butcher, Aptopresin Ma'am dito sa New Zealand. Laging nanonood sa iyo, Ma'am, at Uncle Orly Navarro. Magandang umaga, Jason. Pag butcher, ibig sabihin, malaki ang sweldo, di ba? Kaya yung mga butcher dyan sa mga slaughterhouses, galingan nyo. Yung technique, di ba? Yung technique ang tinitignan dyan, di ba, Jason? Yung gaano kagaling. Pero ang daming mga opening na ganyan, kagaya sa not only New Zealand, ganun din sa Australia at iba pang bansa. In fact, meron yung recruitment agency na ito yung mga hinahanap nila, butcher at iba pa. There was a year, parang ang mayor nun ay si former Mayor Marilyn Lambino. Pumunta siya sa Mangaldan at nagsagawa siya ng pre-recruitment. So kung saan tinignan, syempre doon sa slaughterhouse, kung paano yung skill, tinignan yung skill ng butcher. Kasi wala silang ma-recruit doon sa sana ba yung yung probinsya ni Senator Mig Subiri. Doon kasi malakas yung kanilang cattle industry at maraming nagkakatay doon. Wala na silang ma-recruit doon.
Kumbaga, meron pa namang mga butcher doon, kaya lang yung skilled, wala silang makuha, pumunta sila sa Mangaldan. I don't know kung meron silang nag-recruit. Pero kung kayo ay mga butcher, galingan nyo, aralin nyo. I think TESDA every now and then, nagbibigay naman ng training. So kung meron kayong makita, o kahit private, may bayad, kung meron kayong makita, pag-ipunan nyo at saka mag-enroll. Baka sakaling pag may mga opening sa ibang bansa kagaya sa New Zealand, sa Australia at sa iba pa, ay mabigyan kayo ng opportunity, makapag-apply, malay nyo pumasa, makapasok kayo. Kasi meron yung mga countries, I don't know kung ganyan din, Jason, sa New Zealand, na binibigyan na may yung oportunidad ba na makuha nila yung kanilang pamilya. Sa Australia may program na gano'n eh. Meron tayong mga nababasa na napupunta sila doon. At saka ang ganda, maganda yung oportunidad, hindi lang yung sweldo, yung para sa kanilang pamilya, para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Magandang umaga. Maraming salamat, Jason, sa pag-message mo. At saka, anong oras na pala dyan? Ayan, good morning din kay Ernesto Mosada Jr., sa iba pang mga Suki, kay Jean Magsano, Rafael Acosta Mangalyag Jr., si Kaaron Gracielda Matro, at saka si Nanay Dading, good morning. Glory Sanchez Maramba, ganun din kay Achicora Aquino at Kuya Mar, dyan sa may Barangay Tubeng. Nelda Peralta, at sa iba pa magandang umaga. Siyempre, kalimutan ko kahapon tsaka nung ibang araw, sorry naman po. Si Mamata and Tropa, magandang umaga po sa inyo at saka yung mga katropa nyo. At syempre kay DC Vian, ayan, magandang umaga. Ganon din sa lahat ng kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Yan po yung ating club. At syempre sa District 379, headed by the District Chairman, si DC Mary Jean Mejia. Magandang umaga po sa inyo. Si Governor Gico, pumasyal sila nung isang araw. Binisita nila ang pamilya ni Mary Ann, nakausap niya yung lolo, lola, nakausap din niya. Ayan, meron pong through cellphone na nakausap niya yung nasa Israel, yung ambassador to the Israeli ambassador to the Philippines ba yun? No? Nakausap niya, and then yung ating Philippine ambassador sa Israel, nakausap din niya. So yan, nagtutulong-tulong ang mga government agencies, kasama na ang lokal na pamahalaan ng Basista, headed by Mayor Jolly Risuelio, at syempre ang provincial government ng Pangasinan, headed by Governor Monmon Gico III, para naman matulungan itong mga kababayan natin, lalo na yung pamilya nitong si Mary Ann. So sabi, eto nga po kasabay ng pakikiramay ni Governor Monmon Gico at paghatid ng tulong. So nung pumunta siya, kasama niya si Mayor Jolly Risuelio. Paghatid ng tulong pinansyal sa pamilya ni Mary Ann, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng lalawigan sa Department of Migrant Workers at saka sa OWA, maging kay Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kurtz, na nakausap niya via phone at narinig ng pamilya ni Mary Ann yung kanilang pag-uusap para maasikaso naman yung maaga at yung pagpapauwi sa mga labi ng biktima. Tiniyak din ni Governor Gico na ang kinakailangang suporta ng lalawigan para sa asawa ni Mary Ann na nasa Israel at yung kapatid niya nasa Israel din. Ang hilingan ng pamilya na sana pag iuwi na yung labi ni Mary Ann kasama yung asawa nito na andoon sa Israel at saka yung kanyang kapatid. At sabi rin po ni Governor Gico, kinikilala ng lalawigan ng Pangasinan ang tapang, ang sakripisyo at kabayanihan ni Mary Ann habang tinutupad ang kanyang tungkulin bilang isang OFW sa bansang Israel. With that, mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod, ang tabayanan si Kaaron Orly Navarro. Susunod na po yan sa Orly in the Morning. Sa ngalan naman ng aking partner, si Kaaron Susan Yadao, at sa technical si Kaaron Edwin Inong. Muli, bukas magkakasama-sama po tayo alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Todo Balita at Komentaryo.
Ako po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for